God bless you. Mag-ano tayo? Basahin, makapagbasa kasi si Kwan. Hindi na siya makasalita. Tatlo na tayo. Sina po si Claire. Tigna 9 tayo. 2 Chronicles chapter 30 verse 1 to 27. Chapter ano? 30. 13. Sige lang tayo. Ano, bago natin umpisahan manalangin muna tayo. Magkabay ng Panginoon. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, at nagtipon-tipon mo na naman po kami, Panginoon. O Lord, we need you tonight, Panginoon, upang sa gayon ugad na maisakatuparan namin ang pag-aaral ng mga salita mo, Panginoon, upang sa gayon ugad ay madagdagan ang mga nalalaman namin, ang mga kaalaman namin tungkol sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Ang presensya mo, Lord, ang Panginoon, iparamdam mo sa amin yung banal na Holy Spirit, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, ay siya yung magtrabaho sa amin sa oras na ito, Panginoon, O God. Give us, O God, wisdom and knowledge, O God, para maintindihan ang mga salita mo, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, kahit kami nag-aaral, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon, we need to try our best, Panginoon, upang i-share, Lord, yung nalalaman namin, Panginoon. Kaya without you, Panginoon, ay hindi namin magagawa ang mga to, Panginoon. Kaya gabayan mo kami, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Ilayo mo kami, Panginoon, sa distraction, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, ikaw ang nasa sentro namin sa oras na ito, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan sa oras na ito, Panginoon. O Lord, ipuin mo, Lord, ang puso ng mga bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga wala dito, Panginoon. Ikaw, Lord, po ang bahala sa kanila, Panginoon. Alam nila, Panginoon, yung mga investigation namin, Panginoon, na sana, Panginoon, is huwag silang lumamig, Panginoon, bakos ugat. Apuyin mo, Panginoon, ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon, upang sa Panginoon ay magkakaisa kami, Panginoon, during our schedule, Panginoon, sa pag-aaral ng mga salita mo, Panginoon, O God. Tulungan mo kami, Panginoon. Ikaw, Lord, ang bahala sa akin sa oras na ito, Panginoon, na ma-deliver, O God, ng maayos itong na-prepare ko, Panginoon, para sa aking mga kapatiran, Panginoon. Sana po, O God, may makuha kaming aral, Panginoon, dito sa ma-share ko, Panginoon, O God. Ikaw, Lord, ang manahan sa akin sa oras na ito, Panginoon. Give me concentration, Panginoon, O God. This is with us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ito yung babasahin natin sa 2 Chronicles chapter 30 verse 1 to 27. Babasahin natin, tignan na tayo, makabasa ka, si Square na. So, una muna. So, Sino? susunod si ako. Ikaw, Ate siya ang una. 1 to 9, ikaw yung 10 to 19. 10 to 19. Tapos si Ate Claire ang last. Oo. 9 to 27. Okay. Nagpadala si Hezekiah ng mensahe sa lahat ng mamamayan ng Israel at Juda, pati na sa mga mamamayan ng Ephraim at Manase. Inimbita niya sila na pumunta sa templo ng Panginoon sa pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel bilang pagpaparangal sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Nagpasya si Haring Hezekiah at ang kanyang mga opisyal at ang lahat ng mamamayan ng Jerusalem na ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel sa ikalawang buwan. Dapat sana'y gaganapin ang pistang ito sa unang buwan. Pero kakaunti lang ang mga pari na naglinis ng kanilang sarili sa panahong iyon at hindi nagtipon ang mga tao sa Jerusalem. Nagustuhan ng hari at ng lahat ng mamamayan ang plano na pagdiriwang ng pista. Nagpadala sila ng mensahe sa buong Israel mula sa Beersheba hanggang sa Dan, na dapat pumunta ang mga tao sa Jerusalem sa pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel para sa Panginoon, ang Diyos ng Israel sa mga
Nagdaang pagdiriwang, kakaunti lang ang nagsidalo, pero sinasabi ng kautusan na dapat dumalo ang lahat. Sa utos ng hari, pumunta nga ang mga mensahero sa buong Israel at Juda, dala ang mga sulat mula sa hari at sa kanyang mga opisyal. Ito ang nakasulat, mga mamamayan ng Israel, ngayong nakaligtas kayo sa kamay ng mga hari ng Assyria, panahon na para magbalik loob kayo sa Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, para bumalik din siya sa inyo. Huwag ninyong tularan ang inyong mga ninuno at mga kamag-anak na hindi naging tapat sa Panginoon na kanilang Diyos. Dahil dito, ginawa silang kasuklam-suklam ng Panginoon, gaya ng nakikita ninyo ngayon. Kaya huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong mga ninuno, kundi magpasakop kayo sa Panginoon. Pumunta kayo sa templo na kanyang pinabanal pagpakailanman at maglingkod kayo sa Panginoon na inyong Diyos para mawala ang matindi ninyong galit sa inyo. Matindi niyang galit sa inyo, sapagkat kung manunumbalik kayo sa Panginoon, kahabagan ng mga bumihag ang inyong mga anak at mga kamag-anak, at babalikin sila rito sa lupain, sapagkat matulungin at mahabagin ang Panginoon na inyong Diyos. Hindi niya tayo tatalikuran kung manunumbalik kayo sa Kanya. Praise God. Next. Ganito na ako, Ate She. Intento na. Pumunta ang mga mensahero sa bawat bayan sa buong Ephraim at Manase hanggang sa Zebulon. Pero pinagtawanan lang sila at hinamak ng mga tao. Ngunit may ibang galing sa Asher, Manase at Zebulon na nagpakumbaba at pumunta sa Jerusalem. Kumilos din ang Panginoon sa mga taga-Juda para magkaisa sila sa mga pagtupad ng utos ng hari at ng mga opisyal ayon sa utos ng Diyos. Kaya ng 2 buwan, maraming tao ang nagtipon sa Jerusalem sa pagdiriwang ng Pista ng Tinapay na walang pampasan. Inalis niya ang mga altar sa Jerusalem na pinaghahandaan para sa mga Diyos-Diyosan, pati ang mga altar na pinagsusunugan ng mga insenso, at itinapon nila ang mga ito sa lambak ng Kidron. Nang 14 na araw ng 2 buwan, kinatay ng mga tao ang kanilang tupa para sa pista ng paglagpas ng anghel. Ang mga paret ang mga Levita na marumi ay nahiya, kaya't naglinis sila at nagali ng mga handok na sinusunog sa templo ng Panginoon. Pagkatapos pumesto sila sa kanilang mga lugar sa templo ayon sa mga tuntunin sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos. Ilinitis ng mga pari sa altar ang dugo na tinampa sa kanila ng mga Levita. Dahil marami sa mga tao roon ang hindi naglinis sa kanilang sarili, ang mga Levita ay siyang nagkatay ng tupa para sa kanila upang may handog ang Panginoon. Karamihan sa mga pumunta na nagmula sa Ephraim, Manase, Isakar at Zebulon ay hindi naglinis sa kanilang mga sarili, pero kumain pa rin sila ng inihandog para sa pista ng paglampas ng anghel. Kahit labag ito sa kautusan, ngunit nanalangin si Hezekiah para sa kanila. Sinabi niya, O Panginoon, sa inyo pong kabutihan, sana'y patawarin niyo po ang bawat tao na nagnanais na dumulog sa inyo ng Diyos na kanyang Diyos. At kahit na hindi po siya malinis ayon sa mga tuntunin ng templo. Pinakinggan ng Panginoon si Hezekiah at pinatawag niya ang mga tao. Praise God. Ikaw na, Sis Claire. Anong verse na yun? 21. 20 to 27 ka. 21? Ano? 20, chapter 30. Anong verse niya? Sa may ano, 20 to 27 ka. 22? 20 At 20? to 27. Pinakinggan ng Panginoon si Hezekiah at pinatawag niya ang mga tao. Sa loob ng 7 araw, ang mga Israelita na naroon sa Jerusalem at nagsipa ng pesta ng tinapay na walang pangkaalisan. Nang may malaking kaganapan, araw-araw, tumaayos ang mga Levita at mga pari ng mga papuri sa Panginoon at tinutugtugan ng malalakas na instrumento na ginagamit sa pagpupuri ng Panginoon. Sinuri ni Hezekiah ang lahat ng Levita
sa mabuting gawa at ipinakita nila sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nagpatuloy pagdiriwang nila sa loob ng 7 araw. Kinain nila ang kanilang bahagi sa mga handog at naghanda sila ng mga handog para mabuting relasyon at nagpuri sa Panginoon ang Diyos ang kanilang mga ninuno. Pagkatapos, nagpasa ang buong kapulungan na magdiwang pa sila ng 7 araw kaya ginawa nila ito ng may malaking kagalakan. Nagbigay si Haring Hezekiah sa mga tao ng 1,000 turo at 7,000 tupa at kambing. Nagbigay din ang mga opisyal ng 1,000 turo at 10,000 tupa at kambing. Marami sa mga pari ang naglinis ng kanilang sarili. Masayang nagdiwa ang buong kapulungan ng Juda at mga pari, ang mga Levita at mga lahat na nagtipon mula sa Israel, pati ang mga dalawang naninirahan sa Israel at Juda. Labis ang kasiyahan ng Jerusalem, wala pang ganitong kasayahan na nangyari sa Jerusalem mula ng panahon ng si Solomon na anak ni David na ang hari sa Israel pagkatapos nasitayo ang mga pari at mga Levita at binasbasan nila ang mga tao at pinahinggan ito ng Diyos sa langit ang kanyang banal na tahanan. Amen. Tapos ka na? Oo, hanggang 27 na, di ba? Oo. Ngayon, dumako tayo na naman sa, di ba napag-aralan natin noong last yung about kay Haring Hezekiah sa paghahari niya sa Jerusalem na tinalakay ni Sis Marites yung tungkol kay Hezekiah. Alam natin na si Hezekiah ay inumpisahan niyang baguhin ang Jerusalem sa pamamagitan ng pag-repair niya sa mga templo ng Jerusalem at pag-alis niya, pagtapon niya sa mga gamit na hindi malinis sa loob ng templo. Pinatapon niya yung mga andoon sa lahat ng templo upang dapat na sambahin para sa Diyos yung mga dapat na iniaalay sa Panginoon yung pwedeng ilagay nila doon. Kaya dito sa panahon ni Hezekiah, maganda yung pamamalakad niya kasi sumunod siya sa utos ng Panginoon. Gusto niyang baguhin ang nakaraang paghahari ng ibang mga hari kagaya ni Haring Uzziah na naging mapagmataas nung siya'y nanunungkulan sa Jerusalem at nagbigay ito ng hindi maganda or yung pagiging mayabang niya is nagdulot ito ng pagbibigay ng Panginoon sa kanya ng malalang sakit na leprosy at sumunod dito is yung anak niyang si Jotham, maganda din yung kanyang panunungkulan at si Ahaz naman ay hindi maganda sa ginawa niyang pagsunog sa mga anak niyang lalaki, pag-alay sa mga anak niyang lalaki sa apoy, hindi nagustuhan ng Panginoon kaya maraming bansa ang nag-invade sa kanya, maraming bansa na nakipaglaban sa kanya at natalo siya. Kaya dito sa panunungkulan ni Hezekiah, makikita natin niya na maganda ang kanyang hangarin, maganda yung kanyang gagawin kasi lahat iniaalay niya sa Panginoon, kumbaga idinudulog niya sa Panginoon ang kanyang mga ginagawa. Kaya dito sa papag-aralan natin yung pista ng paglampas ng anghel at pista ng pista ng tinapay na walang pampaalsa is ginagawa nila ito upang magtipon sa pagsamba sa Panginoon. Noong kapanahunan ni Moises at Aaron, itong pista ng paglampas ng anghel is ginagawa nila sa first month of the year in the 14th day. Pero dito sa panahon ni Hezekiah ay gagawin nila in the second month of the year kasi maraming mga hindi pa nalinis, maraming hindi pa kumbaga believers sa Panginoon.
nananampalataya sa Panginoon. Makikita natin sa Leviticus 23 verse 4 to 8. Pakibasa mo, Sis Claire. Or hindi na, babasahin niyo na lang pagkatapos nito kasi andito lang naman yung Leviticus 23 verse 4 to 8. Makikita dyan yung 23 verse 4 to hanggang 8. Ang pista ng paglampas ng niyog at ang pista ng tinapay na walang pampaalsa ay mga natatanging upang magsipon ang mga Israelita para sumamba sa Panginoon. Ang pista ng paglampas ng anghel ay ginaganap sa gabi ng ika-14 na araw at ng unang buwan at ika-15 araw ng buwan din iyon. At sisimula naman ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. 7 araw ang pistang ito at mga araw na iyon. Ang tinapay na kakainin ninyo ay dapat walang pampaalsa. Sa unang araw ng pistang ito, huwag kayong magtrabaho. Sa halip ay magsipon kayo at sumamba sa Panginoon. Sa loob ng 7 araw, mag-aalay kayo sa Panginoon ng handog sa pamamagitan ng apoy at sa ika-7 araw, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip ay magsipon nga kayo at sumamba sa Panginoon. Amen. Praise God. Very clear dyan yung sinabi niya dyan sa Leviticus yung about sa pista ng paglampas ng anghel at pista ng tinapay na walang pangpaalsa na in the first month is of 14 sa pista ng paglampas ng anghel at sa second day ng 15th day of the first month yung pista ng tinapay na walang pangpaalsa. Yun yung sineselebrate nila upang magtipon-tipon sila para sa pagsamba ng Panginoon. Pero sa unang araw ng 7 araw, walang magtatrabaho sa kanila. Ganun din sa 7th day of yung 7 araw. Ganun yung ginagawa nila. Wala silang gawin kundi ang magsamba sa Panginoon. Yun yung kapanahunan sa noong kapanahunan ni Moses at Aaron yan dito sa Old Testament. Ito ay natatangi upang magtipon ang mga Israelita, sabi nga niya dito, para sumamba sa Panginoon. Kaya, di ba, nung napag-isipan ni Haring Hezekiah na magpadala ng mensahe sa lahat ng mga tao sa Israel at Judah, Ephraim at saka Manase. Ganun din yung mga officials ay sumang-ayon sila sa decision ni Haring Hezekiah. Kaya nag-imbita sila ng mga tao para ipagdiwang nila itong pista ng paglampas ng anghel. Marami man sa mga tao ang hindi nalinis. Itong mga pari, yung mga ibang mga pari ay sumang-ayon din at nagpadala din sila ng mga mensahe sa buong Israel, sa Beersheba hanggang sa Dan. Kahit ang mga mensahero sa buong Israel at Judah, dumalo sila, dala ang mensahe ng pari na naglalaman ng paghihikayat sa mga mamayan ng mga ng Judah, Israel at Ephraim na magbalik loob sila sa Panginoon dahil sa pagkakaligtas nila sa kamay ng mga Assyria. Diba nung panahon ni Ahaz, nabihag yung mga mamamayan sa Judah, na kung maalala natin nung si Haring Tiglat-Pileser is inalipin niya, binihag niya yung mga mamamayan sa Judah at sinakop niya yung mga karatig bayan doon sa Jerusalem. Itong mga Assyria, alam natin itong Assyria is yung malulupit sila, palaaway sila at saka mababagsik sila. Ang pangit ng pamamahala nila sa panahon nung Assyria. Saka nangongolekta sila ng mga buwis. Alam natin yan kung isa-search natin yung about sa Assyria, pero hindi sila nagtagumpay. Nung dumating si Alexander the Great, siya yung nagpabagsak sa bansang Assyria. Kaya napakapangyarihan ng Panginoon kasi hindi niya pinapabayaan yung mga tao na magpatuloy na gumawa ng hindi kanais-nais o hindi katanggap-tanggap sa kanyang
harapan. Dito is ang mga mensahero pumunta din sa buong Ephraim at Manase at saka Zebulun upang hikayatin sila na makipagdiwang sa pagdiwang ng pista ng paglampas ng anghel at magbalik loob sila muli sa Panginoon. Pero anong yung ginawa ng mga iba doon, ibang mga tao sa Ephraim at Manase at saka Zebulun, pinagtawanan nila yung mga mensahero na nanghihikayat sa kanila na magbalik loob sa Panginoon. Pero may mga ibang pari at Levita ay nahiya at nagpakumbaba sila at pumunta sa Jerusalem upang maghandog ng mga alay nila sa Panginoon. Marami man sa kanila ang hindi nalinis ay kumain din ng mga handog na ipinagbabawal sa kautusan, di ba? Hindi ka pwedeng kumain ng mga handog kung hindi ka pa nalinis. Kumbaga ito yung sinasabi natin na sa communion, yung Lord's Supper, hindi tayo pwedeng kumain kung alam natin na may mga sagabal, may mga bumabalakid sa ating sarili na dapat tayong magpakumbaba, magpatawad sa Panginoon, humingi ng kapatawaran sa Panginoon, 'di ba? Hindi dapat tayo kumain ng Lord's Supper kung hindi tayo malinis sa Panginoon. Ito yung gustong ipahiwatig dito sa sabi niyang madami pa ang hindi nalinis at kumain ng mga handog na ipinagbabawal sa kautusan. Kahit magkaganon pa man, ay hinayaan ni Haring Hezekiah kasi alam niyang mga baguhan pa sila, hindi pa nila alam. Kumbaga, ito yung araw na gusto ni Hezekiah, or ito yung panahon na gusto ni Hezekiah na manumbalik sila sa Panginoon upang malaman nila na yung mga kanais-nais o mga kalugod-lugod na gawain sa Panginoon is gusto niyang malaman nila para hindi sila padalos-dalos sa mga gawain nila. Kaya ang ginawa ni Hezekiah, ipinalangin niya na lang nila ang ipinagdasal niya yung mga taong hindi pa nalinis na kumain sa handog sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Hezekiah dito, huwag tularan ang mga ninuno nila na hindi tapat sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Panginoon is gumawa siya ng kasuklam-suklam na kung matigas ang ulo, talagang may mga consequences yun na gagawin ang Panginoon sa kanila. Kaya ito yung isang aral na makukuha natin dito is yung ginawa ni Hezekiah na makaganon pa man, ipinagdasal niya ang kanyang mga tao doon sa Jerusalem na patawarin sila ng Panginoon at pinatawad din naman ng Panginoon. Kasi alam niya man na first time ng mga tao na pumunta doon. Kasi nung kapanahunan ni Solomon, walang ganito yung pagdiriwang ng pista at saka pista ng tinapay na walang pangpaalsa. Kaya sa 7 araw ng pagdiriwang nila, ang mga Israelita sa Jerusalem ay nakaisa sila sa pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel at pista ng tinapay na walang pangpaalsa. Dahil sa mga nag-uumapaw na kagalakan sa puso ng mga mamamayan sa Jerusalem sa oras na iyon, sa araw na iyon na kanilang pagdiriwang. Ang ginawa nila, kumanta sila ng mga kanta para sa Panginoon. Tumugtog din sila ng mga instrumento para sa pagpuri sa Panginoon dahil sa kanilang kagalakan sa Panginoon, at kumain sila ng mga pagkain na handog para sa Panginoon at naghandog din sila para sa Panginoon. Hindi din ito nagtatapos ang ginawa nila, kasi dahil sa sobrang kagalakan nila, inulit pa nila ito ng 7 days para ipagdiwang na ulit. At sa pag-ulit nila, si Haring Hezekiah ay naghandog siya ng 1,000 toro, 7,000 tupa at kambing. Ganun din yung ginawa ng mga opisyalis niya. Nagbigay sila ng 1,000 toro,
10,000 tupa at kambing. Kaya ang ginawa ng mga pari dahil sa mga kagalakan nila, ang mga pari at Levita ay binasbasan ang mga tao sa pamamagitan ng panalangin. Ito yung napakaganda, kumbaga isang halimbawa dito is ang nakikita ko kasi dito is parang thanksgiving nila ito sa Panginoon dahil nabuo ulit yung gusto nila na magkaisa yung mga mamamayan na magbalik loob sila sa Panginoon. Kaya it's a very big thanksgiving para sa kanila itong ginawa nila na sa panahon ni Hezekiah ay unti-unti nang bumabalik ang mga tao sa pananampalataya sa Panginoon during sa panunungkulan ni Hezekiah. Itong pista ng paglampas ng anghel, isang halimbawa dito is yung huling hapunan ni Jesus at yung mga disipulo niya, 'di ba? Yung ginawa ng mga Hudyo bilang pagpapaalala sa pagligtas at pagpapalaya sa kanila ng Diyos sa pagiging alipin sa mga Ehipto. Ito yung isang halimbawa dito sa pista ng paglampas ng anghel dahil iniligtas tayo ng Panginoon sa pagkakaalipin natin sa mga Ehipto. Ito yung sinasabi niya dito sa, makikita natin ito sa Lucas 22:14-23. Lucas 22. Lucas 22 verse 14-23. Ito yung, 'di ba, yung sabi dito, pagdating ng oras ng hapunan, kumain si Jesus at ang kanyang mga apostol. Sinabi ni Jesus sa kanila, gustong-gusto kong makasalo kayo sa hapunang ito sa pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel bago ako maghirap, sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling makakakain nito hanggang sa matupad ang kahulugan nito sa araw ng paghahari ng Diyos. Pagkatapos kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos at sinabi sa kanila, kunin niyo ito at paghati-hatian. Sinabi ko sa inyo na hindi na ako muling iinom ng inuming mula sa ubas hanggang sa araw ng paghahari ng Diyos. Pagkatapos kumuha siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Pagkatapos nilang kumain, ganon din ang pagnawa niya sa inumin. Kinuha niya ito sa pagpapasalamat sa Diyos at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng dugo kong mabubuhos ng dahil sa inyo. Ngunit makinig kayo, kasalo ko ang mesang ito ang taong nagtatraidor sa akin. Ay hindi, hanggang sa 20. Ito yung isang example ng pista ng paglampas ng anghel, yung pagselebra ng Diyos at ang kanyang mga disipulo dahil sa pagpapako sa kanya sa krus, kumbaga pamamaalam niya. Ito yung isang halimbawa na ginawa ng mga Hudyo na nagpapaalala sa atin sa pagkaligtas at pagpapalaya sa atin ng Diyos sa pagiging alipin sa mga Ehipto. Isa rin dito nung panahon rin na iyon ay may salot na nangyari sa Ehipto. Makikita natin ito sa Exodus 12-13 na di ba nung may salot doon na nangyari noon na nagtapos sa kamatayan ng mga panganay na anak na lalaki. Ngunit sa pagsunod ng mamamayan sa Diyos sa kanyang mga utos na maglagay ng dugo ng tupa sa gilid at itaas ng pintuan, ay nilampasan ng anghel ang kamatayan ng kanilang tahanan. Ito yung
ito yung panahon na ano, 'pag linagyan mo daw nung dugo ng tupa sa gilid ng pintuan at itaas ay malalampasan ka ng kamatayan. Ito yung isang sa halimbawa na pagkakaligtas ng mga alipin sa Ehipto sa kapanahunan ni Moises, ito sa Exodus 12-13. Isa din dito is yung itong pista ng paglampas ng anghel is taon-taon na namumuhay yung mga tao sa pamamagitan nito yung pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel. Ipinagdidiruwang nila ito sa kapanahunan sa Old Testament, pero sa atin ngayon sa Bagong Tipan ay iba yung kumbaga inaalala natin yung pagpako sa krus, pagpako ng mga tao sa krus kay Jesus. Ito ay isang pagpapaalala din sa atin na tayo naligtas dahil sa pag-offer ng Panginoon sa kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Ito ay ang huling hapunan din. Isa din yan sa halimbawa sa pista ng paglampas ng anghel, yung Lord's Supper. Isa din dito yung hindi lang sa pag-inom nila sa Lord's Supper, hindi lang iyan, inialay din ni Jesus nung pag-alay ni Jesus sa kanyang sarili sa pagligtas mula sa ating mga kasalanan at kasamaan na sa kasulukuyan sa mundo is makikita natin sa Galatians 1:4. Basahin mo, Sis Chi. Hello, Sis Chi. Ha? Basahin mo sa Galatians 1:4. Chapter 1, verse 4. Galatia. Chapter 1, verse 4. Wait lang. Mahirap buksan yung Bible ko kasi manipis. Ayun na. Sama pa. Galatia 1. Anong verse 4? Oo. Inialay ni Kristo ang sarili niya para sa mga kasalanan natin. Ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, ginawa niya ito para maligtas tayo sa kasamaan nitong kasalukuyang mundo. Purihin natin ang Diyos magpakailanman. Amen. Oo, isa rin yan sa ginawa ng isang halimbawa din yan sa pagligtas ng Panginoon sa atin, yung ipinagdidiwang natin dito sa Bagong Tipan, yung pista ng paglampas ng anghel. Isa din yan sa pag-aalay ng Panginoon sa kanyang sarili para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Isa rin yan na nakikita natin dito na ginawa ng Panginoon, hindi lang sa Lord's Supper na ginagawa natin yan, na pag-alala sa kanya, sa pagpapako sa kanya sa krus. Dito sabi niya dito sa 1 Corinthians 5-7, basahin mo, Sis Claire. Ano? 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Wait, ang liit ng binasa mo.
Sabi dito, kaya alisin ninyo ang lumang pampaalsa na walang iba kundi ang kasalanan, upang maging bago at malinis kayo. Sa katunayan, nilinis na kayo dahil inialay si Kristo para sa atin, tulad siya ng tupang inialay tuwing pista ng paglampas ng anghel. Ang tupa na sinasabi niya dito is si Jesus. Si Jesus yung tinutukoy niya dito para sa lahat. Sabi niya dito, para sa lahat ng magtitiwala at mananampalataya sa Kanya mula noon hanggang sa kasalukuyan. Si Jesus ang ating, sabi niya dito, si Jesus ang ating pananggalang. Siya ang ating proteksyon at siya ang ating kagalingan. Si Kristo at ang Kanyang ginawa ang naghatid ng kaligtasan sa lahat. Praise God. Napakaganda ng nito na isa din dito sa magandang aral na makukuha natin dito dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Inialay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat, para sa sanlibutan. Ang aral na makukuha natin dito is yung spiritual faith natin. Lagi nating tandaan na ang pagiging matapat natin, ang pagiging kung if we seek God to our life, walang imposible sa Panginoon. Ang Diyos ay maawain, sabi nga niya dito sa mga nabasa natin. Ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay mapagpatawad sa ating mga kasalanan. Kaya ibigay natin yung kaya natin para sa Panginoon at siya'y laging andyan na laging tutulong sa atin na hindi kung wholeheartedly tayong manampalataya sa Panginoon. Lagi natin siyang pinupuri sa ating buhay araw-araw. Lagi natin siyang inaalala, lagi natin siyang iniisip sa bawat gawain natin, sa bawat puntahan natin. Ang Diyos ang laging gagabay sa atin. Siya ang maglilid sa atin sa lahat ng mga gawain natin. Ang isang aral dito makukuha natin is yung God's mercy. Ang Diyos ay maawain. Nasabi ko na kanina, 'di ba, na makikita natin dito nung si Hezekiah nung nanalangin siya sa mga mamamayan na nakipagdiwang sa pista ng paglampas ng anghel dahil kumain sila ng mga handog na ipinagbabawal sa kautusan kasi hindi sila nalinis, kumain sila. Ipinanalangin sila ni Haring Hezekiah at pinatawad ng Panginoon. Makikita ni dito yung God's mercy, yung pagiging maawain ng Panginoon dahil kumbaga he did not give curse, hindi siya nagbigay ng kumbaga kasuklam-suklam or consequences nung kumain itong mga hindi pa nalinis, bagkus ay pinatawad niya sila at nagpatuloy ang mamamayan na ipagpatuloy nila ang pagdiriwang at sumamba sa Panginoon. Makikita natin sa Matthew 5:7 yung sabi na doon yung mapalad ang maunawain dahil kaawaan sila ng Diyos. Yan yung isa sa makukuha natin ng aral dito sa kay Haring Hezekiah. Isa din dito is yung God's acceptance, yung ang Diyos ay tinatanggap tayo kahit anong mga ginawa natin, anong mga kasalanan natin, kung buong puso tayong manampalataya sa Kanya, kung hinahanap natin, if we seek Him in our heart, ay tatanggapin tayo ng Panginoon. Sabi nga dito sa 1 Corinthians 5:7 yung nabasa natin dito, yung kanina is talikuran ang dating mga kasalanan at kasamaan.
mamuhay tayo ng malinis at tapat sa Panginoon. Ito yung isang sa aral na gustong ipahiwatig ng Panginoon dito sa ang Panginoon ay tumatanggap sa mga taong makasalanan. Sa isa din dito is ang Diyos ay matulungin, God's self. Makikita natin dito is yung patuloy na pagpursige ni Haring Hezekiah na hikayatin, pagkaisahin yung mga mamamayan sa Jerusalem is nagtagumpay siya. Tinulungan sila ng Panginoon. Ang Holy Spirit ang manahan sa mga mamamayan, sa mga tao. Ang kumbaga, ang nag-work sa kanila sa oras na iyon o sa araw na iyon upang ipagdiwang ng 7 araw at inulit pa nila ng 7 araw ay yung banal na espiritu ng Panginoon ang nanahan sa kanilang puso sa bawat isa sa kanila. Iyon yung nakipagkaisa sa kanila sa oras na iyon, kaya nagtagumpay silang ipagdiwang yung pista ng paglampas ng anghel. Diba, makikita naman natin kung ang Diyos ang uunahin natin, ang Diyos ang papupurihan natin, walang imposible sa Panginoon, bakos lalo tayong tutulungan ng Panginoon, lalo pa tayong bibigyan ng gana or kagalakan or pagpursige na sambahin ang Panginoon. Napakabauti ng Panginoon dito. At isa din dito is yung God's timing. Yung makikita natin dito sa Romans 8 verse 18 yung ang paghihirap sa buhay. Yung mga paghihirap natin sa buhay na maihahambing sa napakagandang sa babasahin ko na lang sa Romans 8 verse 18. Romans 8 verse 18. Sabi dito sa Romans 8 verse 18, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Ito yung kung marunong tayong maghintay, kung marunong tayong hintayin yung, kasi 'di ba kumbaga ito yung sa panunungkulan ni Haring Hezekiah is may timing ang Panginoon. Hindi sa kumbaga ginawa mo is meron na agad. Humingi ka is meron na agad. Ito yung alam ng Panginoon kung kalugod-lugod tayo, karapat dapat tayo na tulungan ng Panginoon or mabigyan ng kahilingan natin na sa ginawa nila is idinulog nila sa Panginoon. Humingi sila ng tulong sa Panginoon dito sa pamumuno ni Haring Hezekiah sa panahon ng kanilang pagdiriwang is ang Diyos ang nanahan sa puso ng bawat isa sa kanila, kaya nagtagumpay sila. Hindi man lahat, 'di ba, sabi niya lahat ay may mga hindi pa nalinis, pero yung ginawa ni Hezekiah is ipinanalangin niya at hinikayat nila na magbalik loob sila sa Panginoon at pinatawad ng Panginoon sila, kaya wag tayong mad-down, wag tayong we were not murmuring kung hindi tayo hindi pinakinggan ng Panginoon ang ating panalangin, bakos ipagpatuloy natin yung gawain natin sa Panginoon, yung pagpuri natin sa Panginoon, pagsamba sa Panginoon, kasi may time na kahit may mga time na nasa
nasa sitwasyon tayo na nade-depress tayo, may mga trouble tayong nararanasan sa buhay, pero gawin natin yang inspirasyon, gawin nating inspirasyon yan na magpursige sa pananampalataya sa Panginoon at lagi tayong magtiwala sa kanyang tamang timing ng Panginoon kasi God times is always perfect, ika nga yung sabi ng Panginoon. Hindi nahuhuli ang Diyos, laging may plano sa atin. Makikita natin sa Jeremiah 29 verse 11 to 13. Matiyaga tayong maghintay para sa perpektong panahon. Yun yung sabi dito sa Jeremiah 29 verse 11 to 13. Kaya be patient, ika nga. Pasasaambat sa bandang huli, makakamtan natin ang eternal life, yung sabi niya, kung tayo ay magtiwala, magtiis, maghintay at manalig ng buong puso sa Panginoon. Ito lang yung mai-share ko, sis. Nawala na yung iba. Thank you, Ate She. Praise God. Ate Claire, gusto mo mag-share? Nandiyan ka pa sa labas. Kasi kasi kalooban mo sa ating cellphone para na. Hindi, ang natutunan natin dito is kailangan natin ipag-pray yung mga kaaway natin, di ba? Kasi sabi mo kasi dun sa chapter 8, verse 18 na karamihan sa mga kaaway na sa Efraim, Manase, Isakar, at Zebulon ay hindi nalilinis ang kanilang sarili, pero kukuhaan pa rin sila ng inaambag para sa basta ng pagkakaanghel. Kahit labig ito sa kautosan, ngunit nananangin iisipan para sa kanila, sinabi niya na kung kapag-kapatihan, nawang patawarin niyo po ang bawat tao na nagnanais dumulog sa inyo. Dumulog sa inyo ay Diyos ang pagiging na kahit hindi na po siya malinis ayon sa tuntunin ng templo. Diba? Kahit hindi sila malinis, kumbaga kaya sinag-pray niya yung mga tao hindi sa kanila, hindi sila malinis na pero kumain pa rin sila yung handog ng sa nila. And then, di ba, yung panalangin ni Hezekiah is answered prayer. Talagang tinatawag sila ng Panginoon. Kaya always lagi tayong magtiwala. Kasi, di ba, karamihan kasi sa atin kasi minsan ako din, pero dati kasi ako, lagi ako nagbabay. Nung nag-continue na ako sa pakikinig ng salita ng Lord at pagbabasa ng Bible. Parang hindi na lang iniisip ko na nagda-doubt ako na hindi ibibigay ng Panginoon. Yung ganun din mga pinag-pray. So, hindi talaga nang dapat, maging patient tayo sa lahat ng bagay na ipinapanalangin natin sa Panginoon. Yun, para, hindi kasi, yun kasi ang nakakasira sa ating buhay. Yung pagdadap natin sa Panginoon. Kaya hihiwalay tayo sa ganun. Kasi lagi tayong question, bakit ganun, diba? Kaya tayo ay kaya minsan may hiwala tayo sa Panginoon na ganun na ipinagpipray natin, hindi natin nakukuha agad na parang instant lang na diba? Pero kung may patient ka talaga na manalangin at ibigay mo niya may ibigay naman o hindi, thank you pa rin at least, diba?
soon or later, ibibigay din ng Panginoon. Basta kung tiwala ka lang sa Kanya. Ayun lang ang naano ko dito, ang matututunan natin. We should pray for our enemies. Praise God. Amen. Isa din pala dito yung hindi ko na sabi yung about dito sa pista ng paglampas ng anghel is isang halimbawa din dito is yung Thanksgiving na ginagawa namin sa church namin sa amin is yung harvest festival. Harvest festival ba yun? Yung pag-alay ng mga yung mga naani galing sa lupa. Thanksgiving yan. Ginagawa namin yan sa bawat taon-taon yun. Ginagawa namin yan sa aming simbahan na kumbaga yung mga palay, gulay, prutas na naani lalagay sa simbahan at yung mga yun yung mga pinunta namin doon na ilagay na sa church is doon na kakainin ng pastor kumbaga isa yan sa ipinapagdiwang namin sa aming church at saka yung ang gusto kasi ng yung pastor o yung mga tao is pinakapakain tayo ng pastor ng salita ng Panginoon. Kailangan din natin siyang bigyan ng makakain para may lakas siyang bahagi ng salita ng Panginoon. Yan yung isa sa kung hindi man makapareho sa sa ginagawa nila sa kapanahunan sa Old Testament pero meron din dito sa bagong tipan na ginagawa natin yung Lord's Supper, Thanksgiving, lahat daming klase ng Thanksgiving kung Diyos siya yung napapapurihan sa ginagawa. Yun lang. Praise God. Thank you sa mga share niya. Ako, hindi talaga ako makaka-share kasi yung utak ko lutang. Pero naka-record ko. Kaya bukas ko pakikinggan. Thank you, Ate Shel. Bukas ako mag-share. Bulbul pa. Kesa naman magsalita ako ngayon. Kanina, the spirit is willing but the flesh is weak. Nung Ay, sis binabasa ko nga ito, yung nabasa ko nga ito is yung maraming pumapasok sa isip ko yung about dyan sa pagdiriwang kasi may pagdiriwang din yung ginagawa ng karamihan ngayon is yung Thanksgiving para sa mga magulang na nadadagdagan pa ng edad. Isa rin yan sa pero ginagawa nila yan na through worshiping. Sa mga Kristiyano ito lang yung ginagawa ng mga Kristiyano. Ito yung nakikita ko. Kumbaga, tatawag sila ng isang pastor na maghahayag ng salita ng Panginoon while they are celebrating yung sabi nilang Thanksgiving dahil nadagdagan pa ang kanilang mga edad. Parang birthday? Oo, pero parang Thanksgiving. Oo. Praise God. Oo nga, maganda nga yun. Iba tayo kung paano mag-celebrate. Hindi na birthday, Thanksgiving Day na. Yung nakita ko kasi dito sa last na yung sabi dito sa about kay Hezekiah dito sa last chapter 20 verse 27 is yung pumasok sa isip ko is about Thanksgiving nung 'di ba nung last na yun is ipinag-pray ng mga pari at mga levita ang mga mamamayan dahil sa kanilang kagalakan, buong pusong kagalakan sa pagdiriwang. Kumbaga it's a very big Thanksgiving sa kanila yan. Hanggang ngayon ang mga Jew, yung mga unbelieving Jew, yearly talaga ginagawa pa din nila yan, yung Passover pa yun. Celebrating of Passover.
Pero sa atin dito sa Bagong Tipan is yung, pagpapako kay cross, yung, pagkain, huling hapunan ni Jesus at sa mga disipulo niya. Lord's Supper na ginagawa natin. Every year ba itong Lord's Supper pala? No, ginagawa yan ng mga tao 'pag nagfe-fellowship sila. Kaya lang sa atin ngayon, Oo. nagiging less na siya kasi tamo every 2 months na lang, eh, samantala dati araw-araw ginagawa yan ng mga, believer. Kung babasahin niyo yung Acts 2, 'pag Hmm. ang mga tao, sabi dun sa Acts 2, sila ay nagsasaliksik ng nag-aaral ng salita ng Diyos, Mm. nagfe-fellowship, breaking of bread, at yung prayer. So, kaya lang sabi din dun araw-araw silang nagkikita-kita sa mga sinagoga, araw-araw silang nagfe-fellowship, so araw-araw nilang ginagawa dahil sinabi doon ni Jesus ay tuwing gagawin niyo 'to or tuwing may pagkain, 'di ba? Kasi sinabi din naman sa Biblia, "Whether you eat or drink, do it for the glory of the Lord." So, ang pagkakain ng tinapay ay pag-alala ng ginawa ni Magpaligtas Jesucristo, tayo. 'di ba? Kaya lang nagiging ano na lang 'yan siya ngayon, eh, nagiging tradition which should not be kasi ano 'yan, eh, yung ang intention ni Jesus nun is 'pag nagfe-fellowship, Mm. 'di ba? So, ayan. Tapos yung isa pala sa nakita ko sa espiritista, kasi may ano doon espiritista sa amin nung naki-attend kami sa birthday, kumbaga Thanksgiving 'yan sa pa-bless sa bahay. Hmm, Yung espiritista sila, ipinanalangin nila tapos yung isa is yung dugo ng manok is kumbaga kumuha siya gamit yung kamay, kumuha siya at pinahid sa mga poste ng bahay. pampatibay daw yun, eh. Tapos ano kaya bakit kaya ganito yung ginagawa? Iba-iba yung ano, may isa pa akong nakita sa Methodist ito, yung sa iba ay oo, espiritista din ito, yung kumuha siya ng 'di ba kumbaga yung kaldero tapos may umuusok na apoy or may mga usok na lumalabas. Kumbaga, ah, inilalakad niya surroundings ng bahay. Hmm. Tapos sabi ko, "Anong ginagawa?" Tapos yung, bigas, kumuha siya ng bigas at iwinasik-wasik doon sa labas ng Sinasaboy, pintuan. oo. Oh, Ayan ay mga paniniwala at tradisyon ng mga tao na wala namang kabuluhan, 'di ba, dahil ayon sa Old Testament 'no. hmm, Kasi makita natin yung sabi dito is kumuha ka ng dugo ng tupa, ipahin mo sa itaas at sa gilid ng pintuan, ano ba 'yan? Sabi niya parang malampasan ka daw ng kamatayan, yung sabi niya nga dito sa ating napag-aralan. Ayun ay utos ng Diyos, Mm. 'di ba? Dahil nung ilalabas ng Diyos ang Israel sa Egypt, Hmm. dahil pinatigas ni Faraon ang kanyang puso, sabi niyang Hmm. Diyos, papatigasin ko ang puso niya at lalabas kayo. Ang huling, plague na ipinadala ng Diyos ay yung mamamatay lahat ng panganay. Hmm. Kasali dun ang lahat ng tao dun, pati ang mga Israelita. Mm. Pero sinabi din ng Diyos kung paano sila makakaligtas dun, Hmm. 'di ba? So, kaya sinabi ng Diyos na gawin niyo 'to at kapag ginawa niyo ito maliligtas kayo. So, Hmm. ayun. Kaya siguro may mga ganyan na ginagawa sila ngayon, Ay, yung yung mga kanila naman ay may foundation 'yan, may ah, pinagmulan ng katuruan 'yan. Kaya kung hindi rin natin maipapaliwanag ng ayos ta's kokontrahin natin sila, magmumukha lang tayong kontrabida sa paningin nila. Kung mm. hindi natin aanuhin kasi paniniwala nila 'yan, eh, tradisyon nila 'yan, eh.
Oo, kaya gano'n. Ang utak ko'y tulog na. Thank you, Lord. Lilipat na si Sis Badet. Sa kanyang kwarto. Tsaka ano din, maganda din yung pagka-leadership ni Hezekiah doon kasi talagang gumawa siya ng effort na bumalik sila sa Panginoon. Diba, para yung spiritual nila yung ma-renew, kumbaga mabago yung ni Hezekiah. Maganda yun kasi diba, magkakalat na sa ating sa yung mga ganitong pagsishare ng gospel. Mahirap mag-share na sa bagay pag talagang may effort ka talaga na i-share gospel talaga at ipanalangin sila to bring back nabuhat sila to renew spiritual diba pagkarina lang din sila. Yeah. Yung nakakaano kay Hezekiah kasi diba talagang mag-effort siya to binalik niya ang mga tao para bumalik ang Panginoon. Para ma-renew yung mga spiritual na. As a leader, example. Thank you, Lord. Oo, natututo tayo pag nag-aaral tayo at napapalaya tayo sa mga tradisyon, sa church, sa relihiyon, 'di ba? Yung mga nakalakihan natin na wala naman palang benepisyo. Iba na parang ginagawa na lang natin kasi ginagawa ng mga magulang natin kasi ginawa ng mga magulang natin. Na hindi naman tinatanong o hindi inaano kung bakit. Like, kahit dito, yung nakita ko din yung mga bata na tinuturuan nila sila magpaypay na hindi rin naman nila alam. May kaibigan akong Taiwanese. Tanda na yun, 30. Siguro mas matanda sa akin ng 4 years. Sabi niya, "Ako nga ginagawa ko lang, hindi ko rin naman maintindihan." Sabi lang kasi 'di ba sobrang kasilos sila sa tradisyon dito sa Taiwan. 'Pag nagtatanong ako, ganito "Ay hindi ko din alam." "Eh, ba't ginagawa mo?" "Eh, tinuturo kasi sa akin, eh. Pinapagawa kasi sa akin, eh." Hindi ko mong gawin sabihin ko. Hindi puwede kasi ang mga anak dito ay very respectful sa mga magulang nila. Oo, masunurin sila. Kahit ayaw nila, hindi puwede. Tsaka kahit hindi nila maintindihan, susunod sila. Oo, tapos yung pala, 16 years old daw sila, nagtatrabaho daw sila, graduate na sila. Totoo ba yun? Oo, dito. Yung iba nagtatrabaho na sila kasi makita natin yung madami din sa kanila ang hindi kaya mag-college kasi dito mahal ang college. Hindi sabi nila, 'pag 16 years old is graduate na sila. Nagtatrabaho na sila. Senior high school. Hanggang kailan, hanggang ilang taon ba yung college nila dito? Sa akin 4 years. Hindi kasi yung dito sa yung nagtitinda dito sa Fulishen, laging nakikipag-usap sa akin. Tapos tinanong niya yung panganay ko, sabi ko 16 na siya, tapos sabi niya, "Nag-aaral pa?" "Oo," sabi ko sa kanya, tapos sabi niya, "Hala, dito is 'pag 16 years old ka na, tapos na siya ng pag-aaral, nagtatrabaho na sila." Nagtataka ako. Tatanungin ko pa sana pero tinawag na ako ng alaga ko.
Uso Alam ko din kasi dito ang working student. Oo, kasi nakikita ko. oo. Sila pa Ano hindi part-time. ko Alam mo, okay student. Yung Part-time sila. Magsasalita ka, Ate Tess? Kahit, Trabaho ko alam mo ba, part-time sila yung iba, lalo na yung mga Yung mga yung mga ordinary, kumbaga yung mga, ang tawag dito, anong tawag sa atin yung yung hindi kayamanan? Ang tawag sa atin yan? Yung middle class. middle class? Parang below middle class kasi pag middle class, ano yun medyo mayaman, di ba? Parang below pa nun. Oo, kasi yung itong may isang apo yan si Lola, nagtatrabaho din. Sabi ko, parang 20 pa lang. Kinukwento namin niya sa company. Sabi ko, pero sabi niya, nag-aaral pa siya. So, ibig sabihin, working student siya. Sila nag-work talaga sila. Pero napansin dito. Babae. Sa mga babae, yung siguro nga, yung mga kakulang na sa tapos gusto nila yung siguro, yung ganun. Maluluho yung mga batang babae. Maluluho ang mga bata dito. Makita mo, iPhone, sa pansin nyo sa sa mga 7-Eleven, sa Family Mart. Yung mga yung nag-aano sila sa mga beer house, yung ganun. Kasi minsan di ba, punta ka ng KTV, yung mga